For today's video, online loan app na naman yung pag-uusapan natin. Yes, mga best, na-approve na naman ako sa isang loan app. Naghintay ako ng mga around 30 minutes. Nagulat ako guys kasi may pumasok po sa aking Grab e-wallet. So yes, na-approve ako sa loan app na to. Sinabi ko sa loan app na to na self-employed ako. But kahit na siguro sabihin mong unemployed, ma-approve ka eh. Wala siyang masyadong tanong at hindi po siya humihingi ng payslip. Isang ID lang po yung kailangan niya sa inyo. Talaga na makilala niyo yung isang pautangan bago nyo lapitan, guys. So, if you're interested, keep watching. So, disclaimer muna na hindi po ako agent at hindi po ako nagpo-promote ng online loan platforms. Wala po tayong links dito. Dito sa channel, nagre-review lang po tayo para bigyan ko kayo ng heads up. Heads up lang po. So, this is Ate Red, the original utang queen. Kaya, online loan apps po yung mga topics natin dito. Kaya kung ito po yung mga hilig mong mga topics, please hit the subscribe button and that bell notification button para lagi kayong updated sa mga bago kong upload. So, ayun, nakilala ko po yung loan app na to, guys. Dahil, dami sa inyong nagsasabi, ginamit daw yung dati kong video para i-promote yung app nila. Let me be clear, hindi ko po pinopromote yung loan app na to. Ginamit lang po yung video ko. So, nakakainis, diba? Nagagamitin yung video ko pang-promote ng Ola. Sige, applyan ko nga. Baka dahil sa ginawa nilang pambabastos sa akin, guys. Siguro wag ko nang bayaran to, no? Approve ako eh. Pero kulang yung in-approve sa akin, guys. Anyway, so, may isisingit lang ako, guys. That I'm, by the way, wearing an oversized crop shirt from Terra Nova. Kung bet nyo rin yung ganito, then meron tayong product link dito dahil wala po tayong Ola links. Shopping links lang. Yun lang. Anyway, so yung pangalan ng loan app ay si Appia. Appia. And nada-download lang po siya sa App Store. And to be honest guys, hindi ko alam kung bago to or bagong palit pangalan, basta siguro bago siya kasi na-approve ako. Ginagamit yung pangalan ni Wing of Integrity. Yun yung nakalagay sa kanyang privacy policy para kunyari legit siya. Ano? May legit bang loan app na nagnanakaw ng video? Ginagamit yung pangalan ni Wing of Integrity, aka Bene loan app para magmukha siyang legit. Meron siyang malagay dun sa kanyang privacy policy. Pag pumunta ka ng list of recorded online lending platform, itong si Wing of Integrity, si Benny lang po yung andon, hindi si Appia. Itong si Appia, madadownload lang po sa App Store. Yan, ang dami sa inyo nagsabi. And thank you so much for letting me know na ginagamit po yung dati kong video ng loan app na to para pang-promote. Yung natanggap po sa kanya is kulang pa eh. Kulang pa yan sa TF ko, guys. Natanggap po sa kanya, kulang pa sa TF ko, kaya yun. Binayaran ko. Siyempre naman, magbabayad tayo ng ating utang para makautang tayo ulit. So, pagkatapos kong bayaran yung loan app na to, meron siyang increase. Aba, naging 10,300. Pero pwede mo rin yung palitan. But regardless, expectations don't meet reality. Charot! Siya humingi ng payslip. It's the usual. And akala ko hindi ako ma-approve kasi ang dami ko na kayang loan apps na sinubukan na parang ganito rin. And sometimes hindi na ako na-approve kasi, di ba? Feeling ko kasi nag-share lang sila ng information. Pero ito mukhang bago nga siguro. Bagong palit, whatever. Anyway, so ayun guys, nagbigay ako ng aking Grab wallet. Naghintay-hintay ako ng konti. Tapos natanggap ko po yung funds sa aking Grab wallet. At yun ay 2,000 plus. In-approve niya sa akin is 4,300. Kaya maniwala dyan sa sinasabi niyang offer na isasubmit niya na yung pag-aagrihan yung 10,000 pesos, na sabi niya ay may 3 months to pay, may payment plan pang 3 months to pay, kunyari, na 3,000, 2,000, 2,000, gano'n. Huwag kayo maniwala dyan sa sinasabi niyang 300 plus lang yung interest, yung gano'n. Hindi totoo yan, guys. Fake news yan. So, up to the pending stage, charot. Kala mo talaga 10,000 yung ipapa-approve niya sa'yo. And nung pag na-approve ka, doon mo na malalaman kung magkano pala yung principal na i-approve sa'yo at kung magkano yung ikakaltas niya. Kung magkano yung matatanggap mo. Dahil yes, kakaltas po siya ng medyo malaking amount. Masakit po sa bulsa yung kaltas niya. Kaya yung natanggap kong 2,000 plus na lang, binayaran kong 4,200. Kaagad yan namang natanggap yung bayad ko, guys, at nag-offer siya ng 10,300. But no, thank you. Kasi 7 days lang po yung loan app na to. Kailangan mo na siyang bayaran in 7 days. Let me be blunt. Ninakaw po niya yung video ko para i-promote tong si Pia na to. Hindi tayo nagpapa-victim. Marunong po tayong lumaban, mga best. Ginawa ko ng video, sinubukan ko siya para mapakita ko sa inyo na it is not a good app. Well, at least in my own opinion. Because this video is not sponsored, it is based on my personal experience. And para sa akin isang malaking pambabastos yung paggamit ng video ko without permission. It's very disheartening and painful sa bulsa na kumakaltas siya at 7 days lang siya. So, hindi po maganda yung ganitong loan app. Malaki po yung kaltas siya and for me, it's a big
No. Ayoko sa mga ganito mga loan apps, kaya Appia, wala kang K na gamitin yung video ko. Nakakapagod guys mag-report. Parang wala namang nangyayari. Kaya ako na mismo masasabi sa inyo, iwasan yung mga ganitong mga loan apps. Ito na yung comeback ko sa kanila. Huwag nyo gamitin yung loan app na to. Nako, nakakaloka. Hindi naman maganda yung terms niya. Gusto nyo pa rin magpatuloy, just so you know na yung loan app na to, hindi na po hihingi ng payslip. Hindi na masyado marami yung tanong niya doon sa employment information. Yun lang, hihingi lang siya ng kung self-employed ka, employed, housewife, whatever. And hindi na siya hihingi ng company information, wala ng company phone number. All you need to do is just provide your personal information, your address, access sa location. Alam niyo na to. And kahit na 3 contacts lang yung hihingi ng loan app na to, tsaka email, hihingi niya pa rin yung access sa lahat na nasa phone book mo. Just so you know. Tapos, hingi po siya ng picture ng ID. Capture niya yung lahat ng details na nasa ID. Ababongamatic siya. Front and back po ng ID mo yung pipicturean nyo. So, pag-isipan nyo mabuti kung bibigay po kayo ng ganitong information sa loan app na to na hindi maganda yung practice niya guys. Nangunguha nga siya ng video without permission, ginagamit niya sa marketing, so much more. Paano kaya niya i-handle yung mga personal information nyo, di ba? Binayaran ko siya dahil utang is life at nagbabayad po tayo ng utang para makautang ulit. Kasi nagre-review po tayo ng mga OLA. Para ako po yung ginipig nyo para meron kayong heads up sa mga ganito. Mag-ingat po sa mga ganito mga loan app. At para sa akin, kung maaari lang, iwasan po natin to kasi hindi po siya okay. Hindi po siya okay. So bago kayo mapadpad sa mga ganito mga loan apps na napakawalang hiya, sana po i-check nyo muna yung mga loan apps na nasa legit loan apps playlist by Adred. Kasi ito, andun po yung mga loan apps na okay po. Sana naman sila yung makipag-collab sa akin. Charot! Pero wala po kung pinopromote na OLA. Yung mga OLA doon na subukan ko lang at mas okay po yung terms sila compared dito sa kay Appia loan. Yes, approve ako. Napaka walang hiya ako naman, ano? Pinautang na nga, inapprove na nga nang walang kahirap-hirap pagkatapos minamash ko pa. Syempre! Dahil lahat ng OLA po, hinihimay-himay natin para mabigyan ko kayo ng heads up kung okay to o hindi. So, wag dito sa kay Appia. Bene, pakicheck kung bakit ginagamit yung Wing of Integrity, nilalagay nila sa privacy policy nila. And by the way guys, yung loan app na to, meron po siyang delete option, but, well, magdalawang isip nga kayo. The best way na matigil yung operation ng isang loan app is when walang lalapit sa kanila. Wag dito sa loan app na to. Nasa inyo yan guys because utang is a responsibility. Dapat yung pinag-iisipan. I leave it up to you to decide kung uutang kayo dito o hindi. But for now, ito lang yung vlog natin. I will see you on my next vlog. Bye-bye!